Sunod natin. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Mabuhay Radio Japan Worldwide. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay world. Mga kamaharlikans, maharlikana, maharlikano, Filipino, sa buong mundo. Ito na po yung inaantay natin at maya-maya kunti makakausap na po natin yung talagang tagapagsalita ng Maharlika Nation na tinatawag. Makakasama po natin maya-maya kunti si Attorney Leon Kilat. Boss. Yan, ang ating partner, ang ating news director ng Mabuhay Radio Japan, si Love Grace Gracias. Ngayon, siyempre siya magtatanong mamaya, kaya kasama natin magtatanong, kaugnay pa rin sa mga issue naglalabasan sa Maharlika Nation, dahil marami pong may mga doon sa isang bansa, mayroong isang OFW doon na naglabas ng kanyang yung mga kasi ba yung mga natatanggap niya mga impormasyon mula pa rin doon sa mga membro ng Maharlika Nation. Kaya mas maganda yung lilinawin po natin yung mga ganyang issue na sa ganun na hindi po malilito yung mga followers, mga libo-libong followers ng Maharlika Nation na talaga namang maraming umaasa na magkakaroon ng katuparan yung mga ganitong mga layunin na, para sa kabutihan po ng sambayan ng Pilipino. Kaya at ang isa pang latest dito ay nagbitaw na sa pesto si Sir Glenn, si Sir Glenn ang si dato magsisibya na dating spokesperson ng Maharlika Nation. Nakakalungkot lang isipin dahil anong pangalan nito? Si Sir Glenn ang nagpaputok ng pangalan ng Maharlika Nation. Kaya namang nagkaroon po sandali lamang. Standby lamang po kayo. Paputulin lang natin sandali ang mga sinasabi kasi nasa linya na natin si Attorney Leon Kilat. Magandang hapon po. Malinaw nyo ba kayo napapakinggan po dyan? Hello? Hello po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Tuyay. Okay, malinaw ba kaming napapakinggan po ninyo, Attorney? Malinaw. Okay malinaw. Po. Live po tayo napapanood ng sa iba't ibang dako ng mundo ang Mabuhay Radio Japan at napapakinggan po ang inyong tinig. Ang tinig ng Maharlika Nation sa pamamagitan po ninyo ay napapakinggan po kayo. At nang sa karon lilinawin po natin yung mga issue. Ang sabi nga natin ang isang organization kung nananahimik at walang nagsasalita kung sa mga ipinupukol magiging ang mangyayari po niyan ay kayo po yung talo, di ba? Lahat po ng organization. Ngayon po, Attorney, bumati po tayo muna kasama natin si Love Grace Gracias, ang aking may bahay na taga dyan mismo sa Surigao, sa Bukas Grande na nang sa ganun isa rin siya sa mga magtatanong sa inyo na mga dapat na lilinawin. Pero bago po yan, Attorney Leon Kilat, ay batiin niyo po yung mga followers, mga nagtitiwala sa Maharlika Nation na itatatag sa mga darating na panahon. Magandang hapon po. Go ahead po. Magandang hapon sa lahat ng mga followers ng Maharlika Nation, lalo na kayo diyan sa ngayon naggawa nitong programa. Magandang hapon po lahat kay Grace at sa yung may bahay. Opo. Nakikita ba kami diyan sa inyo sa kumbaga sa TV? Nakikita niyo pa ba kami diyan sa isla po? Radyo na TV pa. Television, hindi lang po tayo radyo, kundi television worldwide. Papunta na po tayo doon. Oo, nakikita. Ayun. Salamat naman po at medyo nakamonitor din pala kayo diyan. Salamat ng marami po, isla.
Okay, attorney, go na tayo sa mga katanungan. Nabati niyo na po yung mga followers po ninyo sa iba't ibang dako ng mundo. Ang alam natin, marami mga OFWs na followers po ng Maharlika Nation. Ngayon po, ano po ang mula nung mag-ingay o pumutok ang pangalan ng Maharlika Nation, etong may isang taon na, direct, kung ano yung di ako nagkakamali. Isang taon na, no? Bago pumutok yun. Kasi dito rin sa Maharlika Nation, Mabuhay Radio Japan, na-interview namin si Sir Glenn, ang yung dating tagapagsalita, kasi sinabi natin dating tagapagsalita dahil nga po nagbitaw na siya kahapon, naglabas siya ng statement po, ano. Ngayon po, ano po nang tinatakbo ng Maharlika Nation ngayon, yung inyong mga goals, kung paano nyo to binubuo ang Maharlika Nation? Ang Maharlika Nation ay ito nag-umpisa talaga sa mga katutubo. Opo. Karamihan nito ang mga katutubo na sa iba't ibang mga dako sa mga pulo ng Pilipinas ay kinukumpol natin. Mayroon tayong parang confederacy of tribes within the Philippines. At kaya nabuo ito na yung nagiging center ngayon. Nagiging center ito ngayon ang Maharlika Nation dahil dito na focus ang leadership na nagbibigay ng gawain para maunlad yung gawain ng mga katutubo dito. Opo. So, ano po yung yan lang po yung sinasabi nyo, mga action po ninyo para magkaroon ng maitindig itong Maharlika Nation. Kumusta naman po yung mga nandyan sa lugar po ninyo na mga talagang nakasanib na sa Maharlika Nation, yung mga nasa paligid po ninyo? Dito ngayon, ang latest development natin sa Maharlika Nation, itong tribal market. Mayroon tayo ngayon na mga goods na lalo na yung mga parang convenience store, mga basic needs commodities such as rice, fish. Mayroon tayo ngayon na we are offering to the members of the Maharlika Nation as well to the public na mga low prices na mga commodities dahil ito ay subsidized ng mga services ng people of Maharlika Nation. Ito po ang pagpababa ng presyo. Actually, hindi ito binabaan ng presyo. Ang nangyari dito, ang services ng mga tribes sinusubsidize. Ibig sabihin, tinapalan na ang presyo. Kaya instead magbayad siya ng 200, nagbayad lang siya ng 100. Kalahati. Ang 100 noon, sagot ng mga tauhan ng Maharlika Nation dahil sa kanilang pag-ibig sa kapwa nila. They are willing to sacrifice and then they are willing to serve also their fellow man. Ayan po yun, nagbabayanihan po ang mga membro ng Maharlika Nation. Yes, bayanihan dito. Palagi ang lahat ng gawain dito, puro bayanihan. Napakaganda pong marinig po yan, lalong-lalo na hindi man yung mga OFW man na nakikinig, na nanonood sa atin ngayon. Meron silang nakababalitaan mga ganyan po, mga development po. Ano? Ngayon po, nagbitaw na po si Sir Glenn. Totoo po, alam nyo na po ba na nagbitaw po siya? Alam ko kanina, pero hindi pa kami nakapag-usap ni Mami kung ano din ang kanyang side nito. Pero kung sa akin, actually, this is voluntary in nature. So, malaya ang tao. Kung siya tutulong o ayaw niya nang tumulong, sa kanya rin. Sa tingin niyo po, attorney, ano po kayang dahilan kung bakit si Sir Glenn ay voluntary exit sa Maharlika Nation as spokesperson po? Ang nangyari nito, umpisa, ako talaga ang nakontak ni Mr. Pimangco, Kasi Ilorico. nakakagulat po talaga ang naging desisyon niya ngayon. Maraming umiiyak. Talagang ang New Year daw nila ay sobrang lungkot. Paano kami din dito naguguluhan, nagugulat talaga kung bakit, ano kayang dahilan kung bakit bigla-bigla na lang ganun ang desisyon po ni Sir Glenn?
Yun nga, as of now, pati kami nagulat din. Bakit ganyan? Dapat sana mayroong communication o kaya I will see personally dito sa amin upang ipaliwanag kung ano-ano ang mga dahilan. Kasi it might be maagapan natin o kaya it's either personal niya yun. So, ang sa amin lang, unang-una, he tells me nga gusto siya sumanib sa Marlican Nation. Kaya dinala ko siya dito sa Bocas Grande Island. Nag-usap kami sa cellphone. Gusto ko lang linawin na it is not the Marlican Nation who goes to him, but it is he who goes to Marlican Nation. Tinanggap namin ng malugod kasi pag makita namin ang tao na may malasakit, then we welcome that. All along the way, mayroong mga feedbacks na medyo hindi maganda o hindi ka nais-nais. At least we give also him a chance. Pero sa nangyari ngayon, siguro sa kanya na yung sariling desisyon o May tamang anong panahon dahilan dyan, talaga noon. Kung ano talaga. Oo. Ang hindi pa kayo sa tingin po namin hindi hindi ba kayo nagkulang kasi nabalita naman namin na yung kaso po niya na hindi siya pwedeng tumapak diyan sa yung persona non grata na tinatawag po na hindi siya pwedeng tumapak diyan sa bahagi ng Surigao City. Ay ito ba ay na-dismiss na? Actually, hindi kaso yon. Ang sanggunian nagawa ng tinatawag na resolution. Resolution po, correct po. Oo, resolution. Ang resolution noon, nagsasabi na siya ay inisip, naggawa sila ng resolution na siya ay persona non grata dahil sa ang nangyari sa kanyang pagsasalita dyan sa ere. So, nag-react yung mga tao, lalo na sa LGU. Pero, hindi ibig sabihin na final yon. Ito, yung sanggunian letter dated resolution, excerpts from the meeting of the 22nd regular session Opo. dated January 6, 2020. Kaya ito yung resolution signed by the sanggunian members. So, ngayon, in short, opo, go ahead po. ang nangyari dito, sinabihan ko siya na mag-file ka ng kaso sa kanila. Bakit? Anong pakialam nila sa iyo na you are an indigenous person and you have the freedom that you are disseminating such information. So harapin natin sila sa korte natin kasi may international tribal court dito. Opo. Na sinabihan ko siya, hindi naman niya tinupad. Kaya ganon. Sana kung sinabihan, kung tinupad niya lang, uuswag yung kaso. At least mayroong tinatawag na legal settlement of that issues. Pero ang nangyari, pinabayaan niya. Tapos, kasi hindi naman siya talaga nakatira dito. Pabalik-balik siya doon sa Tacorong. So in short po, na-dismiss na po yung kaso na yun. Para sa klaro Hindi kaso ito. Hindi pala kaso yan. Resolution. In Ito, short, na-dismiss na po yun. Basahin ko yung resolution Opo. Mas maganda basahin. Excerpt from the minutes of the 22nd regular session. Present, Honorable Wilberto Dacera, Ilandag, Timkang, Cunato, Cardosa, Mascardo, Cobilan, Goma, Ilandag, absent, Cardosa, and Balbino, President sa Federation. Ito yung
Ito yung resolution nila na nagsabi na siya, now therefore be it resolved as it hereby resolved and motion unanimously made by the present members of the Sangguniang in session assembled to declare as it is hereby declared Mr. Glenn Pimangco Ilorico alias Dato Magsisibya as persona non grata in the municipality of Socorro. Surigao del Norte, signed by the secretary and the presiding officer and approved by the Mayor Galanida. Klaro naman pala. Pero ang ibig sabihin nito, hindi kaso. Ang sabi ko sa kanya, tayo ang mag-file ng case sa kanila. On what grounds? Kasi ito, this is a one side of the coin. How about our side? There is no due process. They are acting only based on the information na lumabas sa ere. Ang problema din, hindi din siya nagtupad. Alangan naman ako ang magkaso na ako pa ang judge. Siya ang magkaso, siya ang plaintiff, then the LGO will be the defendants. Isitol ko sila para patas. At least po nagkaroon po ng malinaw na pahayag po ninyo kaugnay po dyan sa sinasabing issue dun sa personal non grata. Mali yun na sinabi na pinabayaan namin siya. Kinukup-kup namin at kaya sinabi nga ni Mami na dito ka lang magtira para safe ka at saka hindi ka sa sarili mo. Ay siya umuwi kasi. Siyempre kung malayo ka, na feel ka homesick at saka you are in fear kasi nag-iisip ka palagi na maraming tao na against sa iyo. So dapat he will join us here para ma-strengthen siya. Andito siya sa environment sa mga tao na nakakilala at nakakaintindi sa kanya at mayroong maraming magkukup-kup sa kanya. Kumpleto dito mayroon tayong IBM, mayroon tayong ITC at iban pa may school. Dito mga facilities dito, libre siya ng pagkain, libre siya ng bahay dito. Paano po yung mga pamilya niya po? Yung meron ba siyang allowance? Kasi siyempre sinasabi meron din pamilya ng tao na kailangan buhayin, attorney. Kayo ba nagkulang, hindi ba kayo nagkulang dun sa kanyang pangangailangan pagdating sa kanyang pamilya? Tungkol sa pangangailangan, dito sagot ka na sa pangangailangan mo. Kasi dito voluntary basis. I will give you example. May mga guro dito, they are receiving high salary sa public. Lumabas sila at nagturo dito. They are now teaching more than 5 years to 6 years without any pay. Pero bakit nag-survive sila? Actually dito, ang sa atin dito, voluntary in nature. Hindi tayo mag-usap dito ng sahod kasi we are working as a family. Kagaya ba sa isang family, now after 1 month, pwede ba na ikaw na ama, singilin mo yung mga anak mo ng board and lodging? Tama. Tama po kayo dyan. So, in short po, pwede na po siyang makakaapak po dyan sa isla natin. Just in case, bumalik po dyan. Hindi siya, actually, Yes, hindi siya tinakwil dito. Siya lang ang voluntarily umalis dito. Yun. So, nagkahirap-hirap siya doon. Pwede na pala tayo pong bumalik sa isla, Sir Glenn. Sige, sabay tayo doon. Ang saya. Di ba? Welcome siya dito. Wala palang problema. Ayun. At least klaro na ng buong mundo ngayon na talagang anytime pwede siyang bumalik sa anytime bumalik siya dito. Actually, to be fair also with Dato Magsisibya, he has done so much with Maharlika Nation. Yes, siya talaga ang nakapagbigay in the first place, nakapagbigay ng pangalan. Marami siyang contribution. Now, on the other hand, kung mayroong mga sabihin na lang nating mga kamalian, we can talk it privately. We will not do it in the public. Yes, upuan. Hindi nga namin alam bakit na ganyan na. Bakit nagkakagulo ngayon? Meron bang mga kung ano-ano? Mayroon ng maraming faction, marami ng mga division. Sa bagay,
organization like this, that is unexpected. Hindi naman natin masabi na Wala naman talaga talagang perfect. walang... Kanormalan, sabi nga po Oo. ng aming news director. Kanormalan lang po yan mga sa ganyang buhay ng issue. tao. Talagang may ganun po, walang Oo, perfecto. natural yan. Oo, natural yan. Attorney, nanonood ngayon sa ating live si dati magsisibya, si Sir Glenn Pemangco, ano? At ano pong pwede niyong sabihin sa kanya ngayon, galing sa inyong puso, live. Andito na, mula sa nakamonitor. Maharlika Nation, nakamonito po siya. Ang isabi ko lang sa kanya kagabi na pag-usapan namin ni Mami tungkol sa kanya, actually, there is no nothing barred him in going back here. Sinabi nga namin nga ang dahilan dahil siya nagpalayo. Kagaya ba ng kahoy kung ilagay mo sa malayo galing sa apoy, mamamatay yun. Kasi wala siya sa environment na warm o ginaw doon, natural, nag-iisa ka lang. At saka, ang kailangan talaga sa amin dito, close tayo kasi any issue, ang ginawa namin dito, bayanihan kahit sa issue. Kung may mga issue dito, we will group together to discuss how to attack this problem. And most likely, we are doing it legally kasi mayroon tayong Republic Act 8371 which spells out the rights of the indigenous people. Diyan tayo palagi para hindi tayo lalagpas sa ating mga karapatan. Hindi tayo makaapak ng karapatan ng tao. Ito kasi ang Republic Act 8371 na misunderstood ito ng karamihan. Kasi sa Section 13 nito, may sinasabi na self-governance. Now the state recognizes the inherent right of the self-governance of the indigenous people. Ibig sabihin, there are two kinds of government. First, the political affiliation with the tribe. Second, the political affiliation with the state. Both these political affiliations are recognized under the law. Ang mangyari kasi, nag-isip ang state na sila lang ang may political organization. Yan ang loob, element ng itong persona non grata. So kung kinig lang siya sa aking advice na he would file a case para malinaw natin yung issue so that the government also will see that you are right, you are talking in accordance with the law. You are not doing against the law. In fact, we are complying what the law said. So, yan ang problema kahit saan dito kasi ang nakita nila, we are creating our own government. That is precisely provided for under Section 13 of Republic Act 8371 na nagbigay ng karapatan ang mga lumad, binigyan ng karapatan sa pag-organize their own government. Inherent meaning, yung government noon pa sa kaninunuan natin. Ngayon po, attorney, dahil nga kami po nalulungkot, may mga nababasa nga mga mensahe dito, nagme-message sa amin na nalulungkot sila sa pagbibitaw ni Sir Glenn. Kung anytime po ba kung babalik si Sir Glenn, dahil alam naman natin siguro, ramdam natin na mahal ni Sir Glenn ang Maharlika Nation, at tatanggapin niyo ba siya ng buong-buo pa rin? Sana naman, gusto ko naman talaga bumalik si Sir Glenn. Kung pwede ano upuan siguro natin ito, pag-usapan ng seryoso. Dito Ayoko po siyang mawala sa attorney. Dito sa Maharlika Nation, 24/7 ang aming pagdarasal sa buong mundo. Oh my Ano pa kaya si Sir Glenn na pupunta dito? Sir Glenn, So, panawagan na po ito siya- ng buong mundo. Sir Glenn, bumalik ka po talaga sa amin. Please, Yun ang tukoy natin that we have to love one another. In fact, we are doing the global mission. Yes, let's unite para magsaksid tayong lahat. Oo. Hindi po kailangan magwatak-watak. Yes, this is a divine government. Remember that. And God teach us to love one another. So, yung mga
discrepancy o mga differentiation can be resolved kung upuan lang natin. We will have a Masusolve po dialogue. ito. Masusolve po ito. That is not a mystery. That is not a problem beyond resolution. Iyon. Proseso That will lang talaga to, oo. Proseso lang. Yun lang ang Hindi papayag ang Ito namin mundo na mangyari. mawawala si Sir Glenn. of course, oo. Talagang pinalakpakan ang Mga palakpak, attorney, yung mga followers ng Mabuhay Radio Japan dahil sa sinabi nyo na welcome pa rin si Sir Glenn sa Maharlika Nation. Ito po yun. Actually, kayo at kami, common tayo sa kay Sir Glenn. Yes po. Actually, malaki ang nagawa niya. Talaga po. Ngayon, kung itimbangin natin ang nagawa niya in behalf sa kanyang mga, sabihin na lang natin, mga shortcomings, lilitaw talaga ang maraming gawa niya na tama. Kaya sa akin, maraming nag-confide sa akin the way he talks in the air, mayroong mga negative. Sabihin ko na lang sila, you have to analyze. Kasi kung kakain tayo ng isda, hindi natin kainin yung bukog, yung bones ng isda. Yung tinik. Kainin natin yung flesh, yung unod. Yung laman. Magkain tayo ng isda, bukog ang kainin mo. Siyempre, matitinik. sakitan ka. Opo. Matitinig ka, oo. Buto-buto ang mangyari sa iyo. So, kainin mo yung maganda sa lalamunan mo. It's up to you. Kasi mature person tayo eh. We can analyze whatever circumstances or information na ma-receive natin, di ba? Kumbaga may mga pagkukulang man po ang bawat isa, mapupunan pag inupuan at nag-uusap. Yes, oo. Magiging Hindi maayos po, natin attorney. i-capitalize, oo. Ang mangyari kasi, magkamali ang tao ng isa, yung 99, nalimutan na. Tama po yan. Madalas po doon na talaga siya yan. magkapital. Magkamali lang isang beses. Wag Ayun. naman. We have to understand it contextual. I-consider natin lahat-lahat from A to Z. Diyan tayo mag-conclude. So, patas ba? Hindi ba sinasabi na parang mayroon tayong biases o may prejudices? I-open mind natin ang ating pagtingin sa mga bagay na nakalutang sa harapan natin. Ayan po, napakaganda po yung mga sinabi, attorney, at sana nga ang dalangin din at nababasa namin mga mensahe rito, pinababalik, kung maaari, bumalik na si Sir Glenn Lahat talaga, sa Maharlika nag-request Nation, na bumalik sa ka na, Maharlika sir. Nation, bilang tagapagsalita, kasi nga naman, sabi nga namin, si Sir Glenn talaga ang nagpaingay kung bakit mayroon nakilala ang Maharlika Nation. Yan po ang katotohanan, aminin naman at hindi po ng Maharlika Nation admitted yan, group na nagbuo nito. Pero si Sir Glenn talaga ang kumbaga kumbaga sa reporter, pumukol ng istorya para maging breaking news. Yan po. Yes, kaya yung para kasing sa side ko, nagiging akong talent scout sa kanya. Nang narinig ko na ang bisa niya sa pagsasalita na magamit sa Maharlika Nation, and then he is also willing to see the Maharlika Nation, dinala ko talaga siya dito. Oo, kaya nakita ko na malaki ang tulong niyang ginawa. Alam mo naman, along the way, mayroong mga sabihin na lang natin na experiences, but generally, everything is fair, everything is good. Kuan lang yan. Na ano lang yan sa mga pagpasok ng mga negative issues. Yun. Okay, at least ngayon klaro na po yung about sa pagbibitaw. Siguro naman si Sir Glenn nakamonitor sa atin yung si Sir Glenn. medyo masama yung siyempre naman kung ako po'y anak, medyo may tampo ako sa aking tatay. Kung minsan meron tayong anak po doon na medyo nagtatampo sa atin, di ba? Umaalis siya sandali at umihinga. Ngayon pagka narinig niya yung paglalambing ng isang ama, sinusuyo, posibleng agad bumalik mawala yung kanyang galit o kaya yung sama ng loob. Naman, actually, haligi, isang haligi kami, pag mawala. Lang na. Alam ni Dato Magsisibia sa relationship namin, walang isang
time na nagkasamaan kami ng loob. I advise him, if he will not follow, then okay, let the time tell. Ang sa atin, that hindi naman na maari na hindi din tayo magpalabas ng atin na mga opinion, kasi mahirap naman, parang nag-tolerate tayo. Opo. Ang atin lang diyan na kung mayroong mga problema, kasi ako alam ko talaga yung problema sa struggle ng mga IPs. Isa na yan na mayroong political pressure. So, kabisado ko yan. Kaya yung mga mga baguhan, once they will experience na mayroong political pressure, doon talaga magiging Waterloo na yan nila, magiging ng problema na talaga. Pero Sumasakit hindi mo ang yan dibdib ko sa masolve mga comments. sarili mo lang. Magkumpul-kumpul tayo. We have here in the Marlican Nation, we have a College of Law. Kompleto po tayo specializing dyan, eh. customary law. Yes. Oo, Kompleto dito we talaga. have a battery of lawyers. Kaya dito, pinag-aralan talaga ng matindi yung customary law so that we can overcome all objections legally. Yes. Oo. Napakasulti Ang atin natin lang ngayon. ang Nakausap Oo. natin si attorney. So, maraming tanong mamaya po, attorney. Kaya kami, expected yan yung mga legal problems. Kaya sabi ni Mami, ikaw sa legal, kung anong problema, ibato namin yan sa iyo. Sabi ko naman, sige, kampante ako dyan, Mami, kasi mayroon tayong battery of lawyers. Yung? Young, Yan. energetic na mga lawyers from Atuyay. Kahit And sino they pa. have a caliber of Harvard Law School. Law School. Oo. Daig- mas- Kasi dito ang amin na mastery, sabi ko, ang new international obligation natin is to compete with the primary advanced legal schools. Daig Kaya niyo pa ang we have graduate to- ng Harvard University. We are so proud of Kaya you, attorney. sabi ko, yung mga problema na legal sisiyo yan, ang atin lang na pag-usapan, iproseso lang. We have to hear each other. Ang susunod Kasi naman walang yan, batas. pag-uusap. Oo, walang batas sa mundo na nag-aapi ng isang tao. Equal protection of law. Correct. Yan ang principle ng atin mundo, lalo na sa divine government. We have the freedom. We have the love that all people need. Itong mundo na ito na loveless. Dito umaapaw. Walang problema na hindi natin masolve when we are together. Kaya Kayo po talagang, attorney, ngayon po narinig namin ang yung tinig kasi siyempre dati naririnig lang naman natin sa Marlican Nation si Sir Glenn. First time natin Ngayon narinig namin para mayroon kaming tatay din na talagang nagpapayo sa amin. Alam naman po natin na Talagang abogado yung kausap natin. yung sa abogado, Talagang kumbaga yung ama na talagang nagmamahal sa kanyang mga anak, yung tunay na pagmamahal. Oo. Yan po yung aming... kasi all through this year sa experience ko, ang element ng problema is legal. So if you misunderstand your rights under the law, yan, magkalintik-lintik na talaga dyan. So linawin natin ang mga issues. We have to observe due process. Kung ano man ang mga cases, we have to file a case in court. And you have to answer if you have the reason to answer it. Wala If you tayong have no reason- kakatakutan. Kasi meron tayong lahat Oo, ng bakit matakot ka? Oh, Ano diba? bang matakutan mo? Oo. Mayroon tayo lahat mga Kung- legality. Yes. Itong bansa na ito, kumpleto, mayroon tayong bangko na nagtutugon sa financial needs ng tao. Mayroon tayong korte na nagtutugon ng legal needs ng tao. Kung siya inaapi, we are free to complain, to file a complaint. Walang tao na harangan na he has no access to justice.
Sa Oo, ganyang kaya- pinagsasabi niyo po, attorney, paano po kaya natin yan ipapatupad sa bansang Maharlika Nation? Yung mga sinasabi niyo na meron tayong sariling bangko, meron tayong kompleto po tayo. Paano po natin, karamihang tanong, paano po natin po ipatutupad po yun? Natutupad na dito ngayon kasi ang G-Zion ngayon is circulating and operating here in Atuyay. Wow, ganun Just pala. imagine, we have a sale sa atin tribal market, 100,000 per day. Wow. Lumubo na ang ating stocks. We have a stocks of more than 500,000. Oo. Yung And there yung are Atuyay coming po, stocks. attorney, yung Atuyay po, ilan po ang population po diyan? Kung yung sinasabi niyo nagso-circulate More na po or yung less G-Zion. mga 5,000 siguro. 5,000. Dito. Yung 5,000 na yun, nagagamit na po nila yung G-Zion currency. Biro mo, yes, dito, kung may G-Zion ka, you can buy in the convenience store. Any goods what you want is the bigas, Ang sarap asukar, naman dyan. lahat. Oo. Yung mga basic needs, attorney. Basic needs, oo. Kaya nangyari dito na ang G-Zion ay na-circulate na at nagamit na dito. At ang mga tao dito, makita mo, halos mag-grocery araw-araw. Oo. Pero po, mga tao. maisingit lang po. Taliwas po sa mga sinasabi ninyong nag-circulate na yung G-Zion G-Zion. currency. Meron po kaming natatanggap kagabi ba yun? Merong boss? isang From nagbigay Australia. na sinasabi niya ay kung mayroon daw isang membro diyan ng o ginagamit ang pangalan ni Sir Glenn para nagsasabi na ipalit yung pera niya sa G-Zion currency. Sa dollar. Dollar. Ngayon, ang sinasabi naman itong OFW na to o migrate na doon sa Australia, ay paano ka naman niya papatulan yung gano'n? Hindi naman daw nagsisirculate pa yung pera, hindi pa pwedeng gamitin. Kumbaga, parang scam that is yung sinasabi. Pinagbintangan po kayong scammer po. Ano pong, ano natin dyan? That is a lack of update. Hindi niya nasusubaybayan kung Maring ano hindi niya ang alam. nangyari. Hindi niya alam. Kaya for her personal knowledge na ang G-Zion dito ay nag-circulate na. Ngayon nga ang Cebu will be starting to have also a tribal market, and we are offering the lowest price in town. Kaya ang mangyari dito, lahat ng mga tao doon dudulog sa store na yon dahil nag-offer ng mga lowest price dahil subsidized ng services of the people of Maharlika Nation. Now, in relation with the scam, ang scam po, kung mayroong kinuha na pera, pagkatapos hindi binalik. Hindi binalik. Hindi na So, ang pakinabangan. question ko lang dyan, sino ang tao na nagkuha sa pera niya? O sino ang tao na nagsabi niya na kuhain yung pera niya tapos walang kapakinabang ng nangyari Walang na may gusto ng ganyan. nagiging lugi siya, di ba? Opo, Di ba opo. yung scam na nalugi ka, nawalan ka ng pera? Magkano bang pera nawala niya? Yun ang tanong. Wala naman siyang sinasabi pong ganun. Ang sinasabi lang po ay mayroong nagmensahe sa kanya na ibang mga OFW na mini-message na ipalit yung... Hindi ganito yan. Naalala ko na. Kasi kami dito sa Maharlika, mayroon kaming tinatawag na daily index of bankruptcy countdown. Binibilang namin ang araw ngayon na we have now 16%. Ang ibig sabihin ng 16%, 16% na ang pag-usad ng G-Zion. So, 84% naman ang fiat money. Every day, nag-increase yan. Magiging 17, 18. Ito naman sa kabila, magiging 80, 70, hanggang masiro. Kaya, while waiting for that day to come, we are giving warning. So, ang warning dyan na kung maari, kung may pira kayo, kahit 15% lang sa pira nyo, i-exchange nyo niyang gold in Zion so that when time will come, you have money.
May offer pa nga kami na tinatawag na insurance. Say for example, you have 1 million. Ang premium is 10%, 100,000. If you buy or exchange the Golden Zion, your 100,000 to Golden Zion, when time will come that it will collapse, we will pay you worth 1 million Galing naman. of your money. Ibig sabihin, hindi ka malugi kasi sigurista ang tao, di ba? Opo. Oh, so you buy an insurance like for example your house. Ay masunog yan. Bili ka ng insurance. Kahit masunog yan, pwede pa ka magtirik ng dalawa out of the proceeds of the insurance. It's like that. Pero this is voluntary in nature. Walang compulsion ito. Yes po. Masama yun maggamit ng word na scam. Yes. Sino bang na-scam? Oh, tama. Kasi I will be his enemy kung yung tao na yan taga rito. Hindi maari yan na magloko tayo ng tao. Pinaghirapan yung pera. Kaya nagpunta nga ng abroad dahil sa kahirapan na isahan mo pa. Ang sa atin, we are helping, we are giving warning because now, January 5, there is already a schedule for international exchange rate and there will be a global currency reset. Imagine that. So there are now movements in the economy that tends to collapse. So we will have some precautionary measures to ensure our funds, yung pinaghirapan natin. I am against those who are scammers, those who are taking money that does not belong to them. Kaya, yung tanong ko lang, Yung attorney kasi yung how much is the money that is taken from her, if ever, if any? Kasi And who take that? Oh, yun. ang Yun. sinasabi kasi Dapat attorney sa dito, opinion. yung sinasabi yung time will come. Kumbaga sa marketing procedure o yung may plano ka sa negosyo, may tinatawag na time frame, may time limit. Hanggang kailan may po time ba yun? frame. Yung sinasabing abutin yung 100%? That will be October next year. Next year. That is the estimated. Kasi 1 year ang transition period. Yes, po. Nag-issue tayo ng executive order na bankruptcy somewhere October. Yung dumaan na October. It will be 1 year, 2021. Kaya ang day-to-day na may index kami dito, nag-countdown kami. So that's why we are giving warning. So, inaalok namin ang offer to those who are willing, but there is no compulsion. If he is willing to exchange his money into Golden Zion, not all his money. Kasi depende yan sa tao, sa kanyang paniniwala. Doon Hindi man natin... Doon pumapasok yung bayanihan, sinasabi ang attorney, yung sa mga nagtitiwala sa Maharlika Nation, doon pumapasok yung sinasabi niyong bayanihan. Kasi kung ikaw ay merong bayanihan kasi... Isang libong piso, ibibigay mo, ipapalit mo yung 100 piso mo doon sa Zion currency nang sa ganun, magkaroon ng circulation at magamit at mapakinabangan. Bandang huli, mabalik din sa'yo. Yung pera mo, mabili mo rin dito. Yes, opo. Yan po yung sabihin. Mayroong kaakibat yan. At hindi lang natin 100% kasi we are growing. But We're still at later the on, first, God willing, because this is God's plan and it is global in nature. Kaya ang siguro I want to quote the biblical story of Jesus Christ to Peter. Opo. Sinabihan niya si Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that. Feed my sheep. Ngayon, binalik niya ng pangalawa, Peter, do you love me? Parang nasakitan si Pedro, you know, Lord, I love you. Feed my sheep. Ngayon, pangatlo pa, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that. Feed my lambs. Ibig sabihin, yung tatlo, pakainin mo yung bata, yung matanda, at saka yung in between the three groups of person. This is global. My question is, can you feed the global economy? Yes. So it needs a heritage gold to back up the divine wealth so that it will be
complied upon. Kaya ito na mission ito na malaki masyado. Now, God also is preparing the resources because when God commands, He will do the support needed. Because God is our good paymaster. Siya ang nagsasahod sa atin. Unang sahod sa atin, buhay pa tayo hanggang ngayon. Hindi tayo namatay sa COVID. Opo. That is a blessing. Pangalawa, He is giving us life everlasting. Imagine that. Just think how long is everlasting. If you start counting the leaves of the tree and if you finish, you start counting the sands of the sea, that is only the beginning of everlasting. Ano pang sahod na hahanapin mo? Kaya kami po yung nakakarinig po sa inyo ng word of wisdom, attorney. Dahil hindi lang kaming dito sa studio, kundi yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang sulok ng mundo, mga po natin Pilipino, word of wisdom po mula sa Maharlika Nation. Kasi alam mo, ang problem ngayon, people have a doctorate in economy and they are running the government. Pero what happened to the government? Tama po yan. See? Napakarami po mga PhD, mga sinasabi sa Wharton. Yes. University, Harvard. Pero anong nangyari sa mundo? Correct po. Ngayon, I have a acronym, if you may. This is GCLIP. G means Golden Zion. Golden Zion, I quote from Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yes. Anong ibig sabihin? Unahin natin ang kingdom of God. And that kingdom of God is Maharlika. The people, yes. And that all these things is the Golden Zion because this is spiritual money. This kind of money cannot be spent for evil. So, ang Cebu matapos, ang sugal matapos. It will only be spent for the need. Like Mahatma Gandhi said, the world can supply man's need, but it cannot supply man's greed. So, the first and foremost in all planning, you have to be morally upright if you want to serve the fellow man. Second, C, that is census. Ang lahat ng tao ay bibilangin mo. What is the population? Like for example, in the Philippines, 100 million plus ang tao. 108 po. So, ang rate ko dyan sa bigas lang, 1 kilo per day. So, kung 100 million, that is 100 million kilos per day. Ang tanong, saan ka pera niyan? Ibili niyan lahat. So that nga, you can cater that, you have to build tribal markets at a very lowest price. Kasi ang nangyari dito ngayon, maraming middleman, kaya ang presyo tumataas. Like for example, sugar. Sugar in Malaysia is cheaper than sugar in the Philippines. Pero ang nakakalungkot, ang Malaysia nagkuha ng sugar dito sa atin. Bakit yan? Because of so many people who are doing business. Patong ng patong. Walang magsakripisyo. Kami dito, ang aming sahod, tinapal namin, we subsidize, binigay namin sa tao, kaya ang presyo namin mababa, magawa niyan ng mga tao sa nagnegosyo. Sa atin, hindi negosyo, serbisyo. And we are happy for that. Sa amin, mabuhay lang kami, enough na yan. Makasilbi kami sa aming mga neighboring countries or anybody else. So, next of C is L. That is what we call the G Zion first, second is the census, L is lower price, E is, that is what we call equitable distribution. Ibig sabihin, walang tao na kalimutan.
Kung ang population is 100 million, 100 million. Walang makulang. Magkakaroon lahat. Oo. Oo, magkaroon lahat. This is the measure that it reaches even you. Ang mangyari ngayon, we are just, may earmark lang na 100 million para sa farmers. Ang farmer nakatanggap ba? Yun ang mahirap. Dapat, yung tinatawag natin na realistic. Kung ano ang what is due to anybody, matanggap niya. Kaya may individual accounts tayo. At saka yung pera natin, sobra-sobra. Pagkatapos, yung P, that is production development. Of course, we have also to produce. We have to cultivate our farms. We have to develop our services and goods. Those goods that are appropriate, yung mga environmental friendly na industries. And then, last is the sustainability. That it will sustain Yan ang all importante throughout po the sa generations. isang government, yung sustainability na tinatawag po. Pinapag-aralan po yan sa mga matataas na uri ng pag-aaral. Kaya, alagaan natin ang ating environment, lalo na sa natural resources. Yan ang importante Hindi po natin lapastangin kasi mauubos yan. Saan naman ang mga puno, saan naman ang mga pagkain natin, vegetation and all these things nga eco-balance. Kaya if these things are done with a leader that is morally upright, that is God-fearing people, then that is divine government. That is the wishes of God to feed my people. Ngayon, ang dami na matay sa gutom, ang dami ding tao na sobra ang pagkain. Bakit yan? Imbalance. Imbalance. Hindi equal. So, we are there to equalize. Magiging tayong instrument of love. Attorney, Tapusin excuse na natin me po. yung... okay, Andito, may basahin lang ako isa. Ipapaabot po sa inyo. Ito ay mula po mensahe kay Andy Santa Maria. Sir, paano po mapapalitan ang G-Zion? Taga Luzon po ako. Sana magkaroon din dito sa Luzon ng maraming nangangailangan po dito. Paano daw po mapapalitan ang G-Zion? Yan, eventually, kasi ito, mayroon kaming time frame nito na mag-expand talaga. So, hintay lang kayo dyan, then just make some, ang advice ko talaga, while we are waiting, we have to be innovative. We have to occupy or we have to make things happen, not waiting things to happen. Kaya, if you are an organization there, you build up tribal market. That is the best. Let's do it. Kasi, ang mangyari dito, may cooperative. Kasi ang cooperativism, the founder of this is Dr. Jose Rizal since January 1, 1895. Siya ang nag-create ng tinatawag na tribal market na ang mga farmers makabili ng mga commodities in a lower price. At saka mabinta nila ang kanilang products without going to middlemen. So may good price sila na mabuhay talaga ang mga magsasaka. So ang masabi ko lang, you introduce a market so that the Golden Zion will be used in that market. Hindi kayo magtanggap ng pesos or dollars. You have to accept only G-Zion. So magkaroon kayo, magkaroon kayo ng money exchange. Yun ang sinasabi na money exchange. Yun. Halimbawa So po, that- meron akong isang 10,000 yen at pupunta example pa ako po. dyan sa lugar po ninyo sa Atuyay. Bago ko po makabili ng produkto po ng Maharlika Nation, ipapalit ko po yung pera ko na galing Japan sa currency ng G-Zion currency. Upang sa ganun po ba'y makabili ako ng produkto ng Maharlika Nation? Yes, Yan. of course. Just like what happening today. Di ba? Dapat Kung pala pupunta, magkaroon dyan yan, ng money exchange. Dapat po talaga tayo Yes, magkaroon may ng money exchange talaga kasi so that there will be a substitute or so that your money will be used. Yes. Kagaya ba ngayon? Para Nasa may Japan mapuntahan kayo. sila.
Pwede ba magbili ako dyan na piso ang dalhin ko? Di ba hindi? Hindi. Ipalitan ko muna. That Mapalit is mo a na, common concept. Ipalitan mo na. So, dapat talaga magkaroon tayo ng money exchanger. Parang ganun ang Yes, kaya yun na misunderstood lang yung money exchanger ba? Yeah. Ang money exchanger is one way to circulate the money, di ba? That is the way. Walang iba po. That is From the only link OFW. needed. Pupunta sila ng saan ko po, halimbawa mayroon akong dollar, any kinds of dollar, saan ko po papalitan to? So, dapat may magtuturo ay doon po sa money exchange ng G-Zion. At least dapat merong sa G-Zion, exactly, lalo dapat na sa ganun. tribal market. Mayroon pang So, isang... ang tribal market, makabili na ka doon kasi doon mayroong money exchanger. Doon mo dalhin yung pera mo in dollars or in pesos, papalitan mo. Dito sa amin, mayroon tayong chiki ang aming ibigay. Mayroon din tayong giso. That is equivalent to piso. Giso. Yun lang ang dalhin mo. Doon na ibigay mo sa teller or sa cashier. So makuha mo na yung goods mo na bibilhin. Kasi understood na yan. Dapat pala talaga magtulungan tayo para ma-circulate po Magtulungan tayo Hindi para po yan. ma-circulate. Yes, hindi pwede na kayo lang po dyan. Iasa lang. We have to take responsibility. If we want to circulate, it's up to us. We make ways and means. God has given us wisdom. Why the peso? Why the dollar circulated? Because they have a market. Yes. They receive that in market. Kagaya ng pupunta ka ng casino, di ba token yung Token ba? gasto Pabalit niya? ko pa ng token. Pareho ganun. Nagkakasino ako dati. Alam ko yun. Pareha yan. Ganyan yun. That is exactly what the Maharlika Nation did. They are exchanging. How to circulate the money. Kaya sa pag-exchange, walang lugi. Bakit nalugi ka sa exchange? Anong lugi mo dyan? Na mayroon mang market, mabili mo man doon. Yan po yun. Nandun na po tayo sa circulation ng money. Na ipaliwanag nyo ng malinaw, attorney. Napakasimple lang naman, di ba? Napakasimple. Ngayon po, sabi nyo dyan sa Atuyay, marami na kayong nagsisirculate na yung pera, nabubuo na yung Maharlika Nation. Ngayon po, kung ako yung isang ako'y Ilocano, pupunta po ako dyan sa Atuyay at gusto kong tumira po dyan, welcome ba ang mga katulad po namin na hindi naman taga dyan upang sumali po sa Maharlika Nation? Actually, once this project, because we are building here a city, ito na city na ito, lahat ng bansa. Kasi dito, ang future na United Nations ilagay dito, may housing sa lahat ng bansa. Japanese, Chinese, or any. Lalo na sa Ilocano at sa mga sa atin lang dito. Lahat. Kasi God is not respecter of persons. Any person to that matter. Wala tayong tanggihan dito. Yung atin lang dito, of course, you have to follow the rules. Di ba nang pumunta tayo ng ibang bansa, may tinatawag na PDOS? Pre-Departure Orientation Seminar. So you have to know the law to the recipient country that you are going to. Yes. Kasi kung hindi ka ma-orient dyan, mamatay ka doon, magkamali ka. And the culture of the country. Yung kultura The po. culture of the country. Yes. Kasi ang mangyari doon, i-deport ka because you are violating their laws. Yes. So ganito din, we have building God's city and you have to be acquainted with God's laws. Hindi po pwede ito na pagpunta ng tao dito, gagawin siya ng gusto niya. Hindi yan. Ngayon po, attorney, Kasi, kapag nabuo yung Maharlika Nation na itatag, darating ang panahon na itatag yung Maharlika Nation, may sariling bansa, ang Maharlika Nation. Ngayon po, ano bang kung sa Pilipinas, Republic of the Philippines, ay meron tayong presidente, vice-presidente. Ano naman po ang tawag dyan sa mamumuno, dyan sa Maharlika Nation? ang dito sa atin, we are considering only head of the nation. Head of the nation. Ang head of the nation. Ano pong Because requirements in the first place, yung head of the nation? Anong pinaka... ang pinaka-requirements yung karakter mo. Karakter. Kung, puso. Puso. Yung puso mo na parang mamon na maka-absorb ng lahat ng mga kahirapan sa buong mundo, because this is global. You have to love anybody regardless of sex, creed, culture. Yes. Yun ang atin na first and foremost. Kasi itong mangyari na mission na ito, kung wala kang puso na malaki masyado, ay nako, wag na lang.
Hindi ka pwede. Kasi dito, ang puso ang mag-iral. Ang puso na ang magsalita. Kasi karamihan ng tao ay naghihiganti dahil kulang sa Pera. pera at saka pag-ibig. Pag-ibig Walang lang talaga. umiibig sa kanila. No, love at pera. Oh, kaya ito both Yes. it is supplied by Maharlika Nation. Kung ganun pala po kaganda ang mga programa ng Maharlika Nation, baka po dudumugin po tayo ng buong mundo. Gusto na nilang magpamiyembro ay punta na po tayo sa Maharlika. Makokontrol ba ng Maharlika Nation yung Makokontrol ba ganong yun? karami Sobrang dami po. na sasali o Mahalin ba? makikita? Actually, ang mangyari dito, expansion ang ginagawa. So, ang mangyari doon, mayroon din silang sarili. Kagaya ba ng, just imagine the tribes of Indian tribes. May nakausap ako na apo ni tinatawag ng Indian tribal chieftain na yung nakita mo yung salida noon na Caster. Yes po, yung yung kontra niya sino ba 'yon? Nakalimutan ko. Na Indian. Yan po ba yung istorya ng Sitting Bull, si Sitting Bull pala. Si Sitting Bull, ang apo niya nakausap ko. Anong sabi niya? Ang coverage ng Indian from Canada to South America, biruin mo 'yan. India to Bakit South sila? America po. From Canada. US, tapos South America. Mag-travel sila. Kahit sila maratingan sila ng gabi dyan sa airport, doon sa mga railway, mag-travel sila just to visit sa tribal chieftains. Bakit? Ang tanong, bakit na-control dyan? Ang lawak noon from Canada, whole America and South America, bakit na-control? Why? Because every village has a tribal chieftain. Just like every family has a father, di ba? Tama. May Ano matutuluyan. hindi makontrol dyan? Kasi kanya, may matuluyan. Kanya-kanya man. They are only one in their political affiliation, Opo. in their culture. But they have different tribes, different families. Di ba? Bakit hindi ma-unite itong mundo na ito? Dahil na-unite ng Indian. dahil sa magandang pamamahala rin po yan ang isa po ng susi po dyan. Kaya tayo, very sensitive tayo ng mga problema ng kamalian. Kasi dyan tayo, yun ang forte natin. We are there to solve problems. We are not adding problem to the problem, but we are solving problem. Yes. So, upuan natin, we have a dialogue, constant communication. Ano pang problema dyan? Pera, sobra-sobra pera natin. Oo, sobra. Pagmahal, nako. Kung mahal lang ang hinahanap nyo, punta kayo ng Maharlika. Mapagmahal ito. Yan. Hindi ito we are not uprising using violence and Yes. making wars. Kasi We are po, making love. Pag nabuo pa yung Maharlika Nation, kapag merong ang pamamahala ay punong-puno ng pag-ibig, siguro yung peace order na laging kailangan ng isang bansa wala ay na yun, wala na yun. Hindi na kailangan pang Wala na, we will declare peace to the world. Yes. Ay, ang ganda. Peace Parang to the gusto ko world. nang mangyari yan nga. Ato rin. Bakit mag-away tayo? Ano bang Dalihan dahilan nga natin. mag-away tayo? Gusto na natin. Tama na yun. Ano na yun? Ang dami ng tao na namatay. Oo. Ayoko na sa earth. Napakasarap naman na mabuo sana yung Maharlika Nation na yan kasi kayo, galing po sa inyong mga bibig, yung mga paliwanag na yung Maharlika Nation pala na hindi alam nung nakakarami nating OFW. Marami pang hindi alam. Marami At saka pang hindi na, naniniwala. kailangan talaga Oo, attorney, ang na dami meron pa nagpapaliwanag talaga. Ito, ang program natin ay limited masyado, kaya inaano ko lang, generalize, pero marami pang details nito. Yes po. Because as we go along the way, this is a continuing education. We will Yes po. know really. Yes. Because time will come, mayroon we have 1,000 years to spend each other. Pero mo yung 4-7, I will introduce to you the 4-7. Ang first 7 is 1 week. Verse 7. Diba? Opo. Verse 7, 1 week. God created the heaven and the earth. Yes. And in the 7th day, nagpahinga siya. Second 7 is the 70 years.
ang tao, kung ayaw siya magpahinga dahil busy siya masyado, if he cannot finish the work will finish him. Only until 70 years. 70 Di ba? years, yun. Pahinga ka talaga. Ang galing. Another is Palakpakan. 700 years. Ang 700 years is from 1225 to 1925. What happened in 1225? 1225 is the time of Maricodo. That is the old Maharlika nation. Ang Maharlika kasi, ang sakop nito, it includes Hong Kong, Guam, and even Hawaii. Yun ang old Maharlikan. And the Philippines, and the Sabah. Now ngayon, from 1225 until 1565, when Legazpi came to the Philippines, he changed the name of Maharlika nation into Philippines. Kaya Philippines na tayo. But on 1925, mayroong kolorom defending dito sa Pamusaingan, the fight against the colonial America. Kaya nabalik ang Maharlikan nation in the leadership of Albino Tarok. So from 1225 from 1225 to 1925, that is 700 years. Another, the fourth 7 is 7,000. From the creation until year 2000, that is 6,000. Diba? Talagang... Kaya may 4,000 man sa BC. Tapos 1,000 tayo, 2,000, 6,000. Pagpasok ng January 1, 2001, kumuha na sa ika-7th millennium, di ba? Yun na ang umpisa ng 7,000 years. Can you follow? Yes po. Medyo kumbaga bilangan po talagang napaka mahirap intindihin. Bilangan tayo. Bakit hindi tayo magbilang? Ngayon, talo talaga yung sabi na mayroon tayong tinatawag na 1,000 years of rest and recreation life. Diba? Ngayon, we have now in the 20th year of that 1,000. Diba? Pumasok na tayo. We ought to have a peaceful life now. Pero, remember, you cannot be peaceful when your stomach is hungry, di ba? Correct. Yes po, yes Ay, po. nako po. Oo, kaya na abroad kayo. Yes, tama. Alam mo, yung pangarap ko noon, mag-abroad din. Pero hindi lang na swertean kayo, maswerte kayo. Pero because you are... Nandyan ka na lang. Ngayon, ang sabi dito, you cannot rest when your stomach is empty kasi may tatlo kang na kalaban, that is pamahaw, paniudto at saka paninapon. You cannot hide. Sabi nga attorney, hindi ka makatulog pag gutom. Ang taong gutom daw, hindi makatulog. Pag gutom. Hindi talaga makakonsentrate. Ngayon, hindi ka concentrate. So that you can concentrate and you will be happy. You will not worry. There is a spiritual money that will subsidize all what people needed. Diba? So, dahil dyan, kung atin mag-cooperate tayo dito, we can have a peaceful life. We can rest from all our cares. Cooperation is the key. Cooperation is now starting. So, hope that it will proceed all along the way until forever. So, yun lang ang maisabi ko na this is God's will. This is God's doing. God said that we will rest. We will come into rest. That's why Paul in Hebrews 4, verse 4, he says, there is a place that we have find rest. And we will go back to that place to rest again. Kami dito, naniwala kami, itong Bukas Grande is the set of Garden of Eden. Because the technical description of Garden of Eden, it is in the east. Second, it is in the river Pison. Because there are 4 rivers in the garden. One of that is Pison. Regarding sa And Pison, yes, Garden sa Maharlika, Garden of Eden. Itong tinatawag na Pison, it is now the Pacific Ocean. So we are facing Pacific Ocean. And there is gold, bdellium, and onyx. That is the 3 precious stones that is present in this place.
So, this is the place in which we can rest. And this is the place what Paul is referring to in Hebrews. He was speaking in the Middle East and he is pointing to that place. Ibig sabihin, malayo sa kanya. Na kayo, you can enter into rest. Kasi pagod na tayo sa mga kahirapan sa mundo. Tama po. Pagod na tayo sa gera. Pagod na tayo sa gutom. Pagod na tayo sa sakit. Sa karahasan. Dapat pahinga tayo. Oo. May bago na naman pong darating. Ito na ang pagkakataon. Oo, magsama-sama na tayo dito at saka magkaroon tayo ng maligaya at mahabang buhay. Alam niyo, Atty., napakakulang yung oras natin. Siguro sa ibang pagkakataon, ibalik Oo, natin. sige. Palagay ko, Atty., ganito na lang kami naisip namin. Meron lang akong itatanong saglit kay Atty. Atty., paano po namin malalaman na kasi marami pong nag-claim ngayon na sila po ang original Maharlika Nation. Paano po namin malalaman na ito pong isang Maharlikang Nation ito ay legit po? Kasi marami pong naglalabasan po ngayon na sila daw po ang totoong tunay na paano namin po malalaman yan po? Very simple. Yung sinabi ko lang yung G-clip. Golden Zion, they are seeking first the kingdom of God and His righteousness. And then, mayroon silang census, mayroon silang low price, ibig sabihin may tribal market sila na ang tao na mahirap makabili doon. Mayroon silang tinatawag na equitable distribution, walang pilian, lahat makatanggap. Nandoon na yan lahat. Halimbawa, meron din silang ganun po. So, ang kulang na lang nila po yung Kasama tayo. G-Zion, wala silang G-Zion. Yun problema. Yan ang problema. Kasi kung Ayan, kung tandaan niyo mag-maintain mga ka OFWs. ngayon ng pera na payat money, nako, nakatakot dahil ngayon stimulus na ngayon ang pera ngayon. Ibig sabihin, that is emergency aid. Kumbaga sa sakit, band-aid lang yan. Hindi lunas yan. Ano naman po yung tinatawag po, Atty., na narinig namin, Oferian Maharlikan? Ano pong diferensya po na Oferian at saka Maharlikan Nation? Ang Oferian at saka Maharlikan, they are the same. Kasi ang land of Ofer is the land of gold. Ang Maharlikan is the kingdom of God. So same. Kumbaga sa, the same pace lang yan. Same but different organization po ang nangyayari dyan ngayon. Yes. Paano po sa yan? akin, I'm not particular with organization. We can make any organization as much as we can, just as long we are doing the will of God. Okay. Yun nga ang Yun ang expansion, pala eh. yun ang sagot ng tanong mo kanina na ma-control ba natin? Sige, gawa kayo ng gawa ng organisasyon. Okay, go. Ang daming mangungopia Pero po. question, Ang daming nangungopia. kopya ng kopya. Kopya Kami kayo. ang Pero tunay ang na Maharlika, question may lang dyan, mahirap na yan kung ganyan kasi it will divide. Ang sa atin, we have to complement and supplement. Hindi tayo mag-away. Yun. Kasi malaki itong mundo. Itong mundo na ito ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Yan nagawa nito. If you fight against God, you go to Pluto. Pero ang Pluto sa God pa rin yun. Saan ka pupunta? Sobrang lamig doon. Mamatay tayo doon. Kaya this is a land, this is a general welfare for all people. Hindi tayo magpatayan sa lupa. Hindi tayo magpatayan sa Magmahalan na lang kasi organisasyon. tayo. Magmahalan, Kailangan natin ngayon ang malalaking puso. Ikumpul-kumpul natin. Sige po, Atty. Basta kami po dito sa Japan, sisikapin po namin na makausap namin one of other, mostly yung mga kilalang company po. Try namin pong kakausapin na change ng Very parang good. barter. Salamat. At saka, Atty., bigyan natin Naintindihan. direct. Natutuwa tayo at narinig natin ang tinig ni Atty. Leon, kaugnay pa rin dito sa Maharlika. Ang dami nating natutunan, word of wisdom. Kumbaga, yung mga hindi natin masyadong nababasa sa mga libro, yung mga ito nalaman natin sa kanya at ibabalik natin sa Kakaiba. iyo. Siguro, bigyan natin ng programa yung... Bigyan ka namin ng oras po dito, Atty. Kasi maraming maniniwala kasi pag kayo po sige, magsasalita. just let me know if I have time. Isisend po natin. At ang isang wish natin dito, Atty., ay bukod pa sa inyo, napakagaling niyo pong maging Ang galing niya, spokesperson, nakapagsalita rin ng Maharlika Nation. Talaga namang punong-puno. Kung yung anak po ninyo na si Sir Glenn, magaling din magsalita. Ang tatay, ganoon din. Mana yan sa akin. So, natural lang yun may tambak. Yan. Siyempre. Kaya nga binipilit namin sana, ang dalangin namin sana dito sa Mabuhay Radio Japan, na kaibigan naman ng Maharlika Nation talaga mula sa pulpa,
maibalik at magkaroon ng pagkaunawaan kay Sir Glenn, siguro konting tapik lang, Gusto kong masaya. konting Gusto yakap kong lang, bumalik konting talaga si Sir Glenn. baka babalik si Sir Glenn ha? Gusto ko talagang bahala na basta. Bumalik ka talaga Kasi ng mapilga. mayroon siyang mayroon siyang connection talaga sa atin lahat. Yun. Kaya ma-missing link yan kung hindi siya ma-connect. Yun. Kung baka parang haligi po. Maraming Kulang malupay-pay. na tayo. Oh, Hindi yes. pa pwede. Okay. Bumalik, hindi, ipagdasal talaga natin na magbago po yung Yeah, puso ipagdasal at yun utak ni ng Sir ating- Glenn. Yan, Oo. oo. Siguro nasabi nga ni attorney kanina 24 oras yun na nagdadasal dun sa Atuyay sa Maharlika Nation. Kasama sa panalangin nila. Sinasali namin yan sa dasal. Yan, oo. yan po ang importante talaga. Maraming magawa sa dasal. Yan po. All Naniniwala things are ako dyan. possible with God and with prayer. Oo. Okay, wala ka namang tanong. Ano lang, Direk? parang kasi doon mismo siya sa Atoyay ngayon. Ayun, Namimiss ko po kayo dyan sa isla. Sana po one of these days na makapunta po kami dyan at mas maganda talaga pag personal Tapos lagyan natin ng mabuhay Atoyay radio television dyan sa Yes, isla niyo, sa side niyo po. Madali lang po. Naligaya kami sa talagang inyong pagsisikap na tinutulungan nyo ang Maharlika Nation. Yes And, po. Maganda God will naman kasi bless ang you. goal. Oo. Kasi napakasarap yung napakinggan po namin sa inyo, yung mga nanonood sa amin dito sa Mabuhay Radio, marami dyan, mga Maharlikans, at nagkaroon po ngayon ng linaw kung ano pala yung yung ititindig ng Maharlika Nation, ano pa talaga yung objective ng Maharlika Nation. Yung po ang napakahalaga, napakalinaw pong intindihin. Yan. Nagkaroon ng linaw ngayon, Kaya pumapalakpak ngayon yung mga nanonood sa atin. From Harvard yan, tumapapalakpak. Alam mo ba, boss, partner, yung hindi pa natin nakakausap si attorney kanina, mukhang bigat mabigat yung dibdib Kasi may kunting hindi pagkakaunawaan between Sir Glenn and with the Maharlika Nation. So ngayon na nakakausap natin si attorney Leon Kilat, mukhang gumaan yung dibdib. Gumaan. Nawala. Lalo na ako. Parang yung bigat, talagang biglang gumaan ngayon. May power talaga to si attorney Leon Kilat Yes. Sa awa Nagkakaroon ng ng Diyos, peace. ang atin naman na objective talaga, we have to reconcile all differentiation kasi ang ating kalaban ay kusang gusto patak-watakin tayo. Yeah, we have to counter that attack. Di tayo magpapekto doon. Yes, at the expense of our members, sayang naman, lalo na yung mga players talaga nga bigay lakas sa ating samahan. So, we have to protect each other. Yun lang. No. Kasi sa sunod na araw po, magsasalita po sa amin dito si Sir Glenn. Medyo. very good. Pagkatapos niya po, syempre, ang Para attorney namang po na magsasalita. pag nagsalita siya rito, sasabihin niya sa amin, announce yun dito sa Mabuhay Radio na ako'y babalik na muli bilang spokesperson ng Maharlika Nation. Sir Glenn, asahan natin yan. Sana naman. Kasi nag-usap kami kanina, magsasalita din daw po siya dito. Okay. One of these days. Okay, Abangan na lang po. last word, attorney, para sa mga Maharlika Nation supporters all over the world. Go ahead po. Salamat sa pagkikinig sa lahat ng ating mga supporters. Ang ninais ko lang na magkaisa tayo. Kasi kung magkaisa tayo, walang problema na hindi natin malutasan, walang gawain na hindi natin matapos. We have to do this in the glory of God. Opo. And have a good day to everyone. Until next broadcast. Na po Sige. tayo dito, attorney, bibigyan po namin kayo ng kaukulang segment talagang para solo po talagang ikaw. Mas maganda talaga yung attorney ang magsasalita. Sige. Actually, yun naman ang gusto ko. Yeah. Para maintindihan ng sa lahat. ating... Kasi Oo. marami pa pong hindi nakakaintindi kung ano ba talaga yung Maharlika Nation. Maharlika Ano ba yung Nation? G-Zion currency? Marami nagtatanong sa amin. Ano po nagtatanong sa amin, ano Oo, ba yan, kayo, no? Grace? Hindi, baliw ba kayo? Hypnotize ba kayo? Hindi ko na pinapansin yung mga Maraming ganun po talaga. normal. Ayan. Marami. Kaya ang tayo, what we are doing is right, and then doon tayo group sa nakakaintindi sa atin. Yes, Kasi wala namang pong pilitan. Parang, walang pilitan.
So anyway, maraming salamat po sa binigay niyong oras niyo po sa Salamat amin din po. sa Attorney Leon Kilat. inyo. Oo. Mabuhay po. Salamat sa Mabuhay time. po ang Maharlika mabuhay Nation, din Attorney. kayo. God bless. Regards po sa ingat, mga... Ingat kayo. Okay. Salamat. Ayan. Maraming salamat yan po si Happy Attorney. New Year. Happy New Year po. God bless po. Mabuhay po ang Maharlika Nation. Mabuhay po Regards tayong po kay lahat. Ma'am Buhay ang Lucy, Maharlika. lahat na. Sige, sabihin ko lang. Yan, napakinggan po natin si Attorney Leon Kilat, ang isa sa mga, siyempre, taga Maharlika Nation. Hindi pa natin sinabing pwedeng takapagsalita kasi nandyan pa si Sir Glenn. Sir Glenn Femenco na hindi mawawala yan. Hindi Ngayon, hindi talaga at nagkaroon po ng linaw po ngayon. Yung mga, nagkaroon po kayo ng linaw, ha, mga kababayan, ha, nagkaroon ng linaw dun sa Maharlika Nation na napakalinaw na intindihin Ang linaw, yung mga paliwanag napaliwanag. ni Attorney Leon Kilat. Sabi nga natin, iba talaga pag mayroon nagpapaliwanag kapag mayroon mga ganyang issue, ha. Pakinggan muna natin isang awitin ng ito isa bilang ako ay isang Pilipino, isang Maharlikana. Ngayon po ay December 30, so the anniversary of Rizal's 1896 execution at Bagumbayan. Now ang tinatawag na yun ay dating Bagumbayan, now is Rizal Park na. Yeah. Right, boss? Sa Luneta. Sa Luneta. Anong nangyari kay Dr. Jose Rizal noon? Nung